Hello? Hello po. Good morning. Good morning! Sino ka naman? Charot. Ano pangalan po? Ah, yes, I'm AJ po. How do you spell that, ma'am? A for Alpha, J for Juliet. Palakpakan po natin ang ating caller na pinag-isipan po yung pangalan na gamitin. Siguro mga inabot ka ng 1 week, no? Pag-isipan mo ito ng gusto, no? Anyways. Nag-effort po talaga ako. Oo, nag-effort ka. Ilan taon na si AJ? 26 po. Ay, oh guys. May baon ding islang. Wala ring tea. Ilan taon ka na? 26 po. Party din, guys, ha? Hindi mo kaya. 26. Taga saan si AJ? Davao City po. Davao. Alam mo mga Bisaya ka? Yes po. Ang ganda ng ano nyo, ng diction nyo when it comes to English. Bagay sa inyo. Thank you po. Ito to. Cebuano tsaka ano, di ba? Yung pasok yung intonation ng English dun sa intonation ninyo eh. Thank you po. May friends ako diyan eh, parang magkasalita sila, ang sarap pakinggan. Anyways, anong trabaho ni AJ? Anong ginagawa sa buhay? VA po, virtual assistant. Virtual assistant. Okay. Ipasok ka ba ngayon? Yes po. Naka-lunch lang. Ilan ang clients mo? Dalawa. Freelancer ka din? Yes po. Malaki kita? Medyo. May extra ka dyan? Baka meron, no? Kahit magkano lang, oh. Wala ka maitulong. Ano ba yan? Anyways, charot lang. Si AJ ay 26 from Davao City. Saan ka ba na sa Davao? Malapit ka ba kila Mami Vilma? Medyo bukid na part po. Sa mga hindi po nakakalam, pag sinabi pong bukid, bundok po yun, ha? Ay, sorry. Diba? Nung una rin ako nakapunta dyan eh. Akala ko, tara sa bukid, tapos sakit kaming bundok. Nung pala, ang tawag nila sa bukid ay, ang bundok ay bukid, no? Bundok. Anyways, may asawa na si AJ? Yes po, live-in pa lang po. Gano'ng katagal na kayo magka-live-in? 6 years. Tagal. May anak na kayo? Yes po. Ilan na? 4 years old. Isa pa lang. Isa lang. So, mga a year and a half kayong magkasama, tapos bigla ka na delay. 6 months lang po. O mali math mo. Kalahati. So yung anak niyo maglilima na. Yes, maglilima na po. Okay. Kailan? This year na. Yes po, October. Malapit na. Anyways, ba't napatawag si AJ sa atin? Yes po. Ano ba to? First time po kasi. Ano po, share ko lang po yung experience ko as a breadwinner. Okay. Yes. Hindi ko po kasi alam kung ano yung context lang po. Yung family ko po kasi hindi mahilig sa drama. Okay. Tapos walang emotion like I love you. Parang normal lang ganun. Ganun yung household. May mga ganun families yung na-awkwardan sila na. Yeah. Even saying sorry is awkward to them. Yeah. Kumbaga they would yes, apologize in some other ways. Bibigyan kanila abot ng soft drinks. Diba? Ganun, yun na yung sorry. O kaya sinabayan kang kumain. Anyways, Yes. Go ahead, ma'am. Tapos, so yun na nga, yun yung background ng family namin. And before kasi po is black sheep po kasi ako. Like, ako yung black sheep ng family, rebelde, ganon. Pero may pangarap naman po
rebelde Okay. pero may pangarap ganun. Kasi madami Paano kasi ka, kaming, paano ka naging rebelde? I-elaborate mo naman yan. yes po, pumasok po ako sa isang frat. Tapos, hindi ako pumapasok. Ganun. Mm-mm. So, Okay. yun po. Pero, yes po. Pero parang way ko lang siya na mapansin kasi madami kasi kaming magkakapatid. Hindi. Gusto mo lang talaga pumasok doon. Huwag mo akong dramahan. Ilan mo. Alam niyo kung maghahanap kayo ng mga plastikin, wag ako. Hanap kayo. Kung parapan, tigilan mo ako. Ang dami niyo magkakapatid, di ka magkapansin sa mga kapatid mo. Ano lang yan, kumbaga misjudgment mo yan. Let's put it at that. Para hindi na lang tayo mukhang tanga na nagkukunyari tayo na gusto mapansin. Mamaya may nakikinig sa atin, gusto mapansin, mag-frat din dahil sa'yo. Tuloy mo na game. Sumali ka ng frat, ano pa mga ginawa mo? Madami po po like, umuutang ako kahit kanino. Yung parents ko yung sumasalo, ganun. Ano Yung yung mga problem. ano yung pambisyo mo? Ganun. Pero wala akong bisyo Saan mo ginagamit yung utang? Umiinom, sorry, ginagamit ko siya sa alak tapos nililibre ko sa sa friends ko. Mayaman ba kayo? Hindi. Black sheep nga. Feeling lang. Black sheep nga. Kasi alam mo minsan yung mga ganyang attitude natin when we were younger. Looking back, no? I don't know if you'll agree with me. Pero largely, ginagawa natin yan because gusto nating maging cool tayo doon sa grupo na nakabilang tayo. Diba? Yes po. Ganun yun eh. We want to be, kumbaga, looked up to. Parang ganun. No? Yeah. Yes po. Para Tama po. tayong namimili ng ano tawag to, ng status doon sa tropahan natin. Anyways, sige game. Sige po. Tapos, ayun na, kahit ganun yung nangyayari, may pangarap naman din po ako na bumawi, ganun. So, nagsikap po ako na maging call center muna. Tapos, pinramis ko sa sarili ko na tutulungan ko talaga sila. Okay. Pag, may pera na ako para makabawi man lang. Okay. So, I've been doing that mga ilang taon na. Tapos, nag-start ako ng DA. Ilan ba kayo pagiging magkakapatid? Ilan kayo magkakapatid? 6. 6. Pangilan ka doon? Yes. Eldest. Okay. Panganay, okay. Yes po. So, yun yung promise ko na tutulungan ko or need ko talaga makaahon sa hirap. Kasi nga, may point kasi before na, wala na kaming kinakain or saging na lang yung kinakain namin. So, parang, naging motivation ko siya na mag-earn more. So, yun. Pumasok na yung 2023. Actually, may anak na ako that time, 2023. Nakapasok ako sa VA. So, nag-promise ako na tumutulong ako. Tapos, pinagawan ko sila ng bahay. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Kasi wala nang budget. Nagawan ko yung mga kapatid ko nag-aaral. So since nasa province sila, dito sila sa Davao. Okay. 2 college, isang high school. So, yun, dun sa pagtulong ko, dun siya parang nag-mess up yung family namin dun sa pagtulong ko. Bakit? Start ng pagtulong ko. Kasi
nahalata na ng partner ko in 1 year na nakatira sila. Parang yung bahay is magulo, tapos palaging may away, tapos yung partner ko na yung naghuhugas ng plato, ganun, sa mga pinagkainan nila, parang spoiled, kumbaga yung mga kapatid ko. So, kung tutulong pa ba ako or siya or yung pamilya ko, kasi nakikita niya stress ako, tapos sa 1 year higit na pagiging DA wala ako masyadong napundan kasi napunta sa kanila, ganun. So dalawa sa mga kapatid mo ang nasa poder mo ngayon? Ngayon po wala, isa na lang po nandito sa akin. Okay. Ikaw nagpapaaral? Yes po, kasi dun hati na. Wait lang, AJ, napaputol-putol ka para kang chorizo. Sorry. Okay na po ba? Sige, go ahead. Yes po. As of now po, yung isa na lang po nandito. Bakit? Asan na isa? Actually, 3 sila before. Isang high school, 2 college. Doon na po nag-start yung nag-aaway-away na. Tapos sinabihan ko na may bahay kasi kami na isa doon sa may mga relatives kami doon. Tapos may bahay kami doon na maliit. So, ang pinili ko, kasi pinapili na ako ng partner ko that time, is siya. Tapos yung kapatid kong 2, doon ko pinatira sa relatives ko. Kasi nga, na-just spoiled. AJ, can you define to me anong kahulugan ng spoiled? Binibaby nila mama, tapos hindi gumagawa ng gawaing bahay. Pag may ganito yung attitude nila, parang ganon. So, kaya ko siya natatawag na spoiled. Tamad. Yes po. Tamad is the word pala. So, yun na po. After nun, sinabihan ko si mama before na parang bigyan ko sila ng lesson. Ganon. Bigyan ko sila ng lesson na kung ano yung feeling na sila lang, na walang ate, ganon. Na walang parents. So, binigyan ko sila ng lesson. Tapos, yun na, parang nung pagbigay ko ng lesson, doon na nag-start na may narinig na akong salita ng iba, kasi nga makita nila sa akin na medyo well-off ba? Hindi naman siya well-off kasi may napundar. May napundar lang. May nagkabahay, nagkalupa, ganon. So, tapos yung kapatid ko doon na 2, maliit lang yung bahay. Kasi hindi pa natapos yung ako. So, parang na-guilty din ako sa nangyari. Pero hindi naman nagsusuporta pa din naman ako sa kanila. Like, paunti-unti lang. Gaya before na whole support talaga. Sino na nagpapaaral sa kanila? May educational loan po sila. So, okay. Parang yung tuition, doon kinukuha. Tapos yung pang-allowance, hati-hati na lang po. So, kumbaga, well-provided pa rin naman sila. Wala lang yung part na... Yes. Wala lang yung part na kung ano yung meron ka, hindi lang automatic na meron din sila. Parang gano'n. Yes po. Ganun po yung nangyayari. Ilang taon na yung 2 high school tsaka...
Dalawang college po. 22 na yung isa, tapos 21, tapos 18. Kanino kami narinig, ma'am? Relatives, tsaka kapitbahay. I mean, pinarating sa'yo o ina-assume mong sinabi nila? May nagparating po sa akin. Okay. Yes po. Mm. So, yun, parang yung anxiety ko, like, ganun. Bakit ganun yun? Like, hindi ko alam kung mag-explain sa kanila ganito, ganyan. Kasi alam na ng relatives, ibang relatives ko, anong reason. Kasi ayoko din i-share sa lahat ng relatives na ganun. Buti naman tinawagan mo Ganun kasi yung wala namang reason. nanonood sa akin. Oo. At least tayo lang nakakalam. At least tayo lang nakakalam nito. Pero feeling ko malalaman din nila. Hindi, wala. Hindi, sikat tong show na to. Hindi nga to number 20 sa ranking buong Pilipinas ng TikTok eh. Wala to. Walang kadating to. Sige. Okay. Anong tanong mo sa akin, AJ? Kasi po, like, may guilt. Ati guilt kasi ako. Like, hindi ako makahindi to the point na parang, actually, sabihin ko lang po ito, actually, kahit na naghahati-hati kami ni mama, pag may need po kasi na need, like, for example, laptop, ganun, like, immediate na need ng pera, ako din po yung nagbibigay. So, parang, sabi kasi ng partner ko ngayon, hindi ako makahindi sa kanila. Kasi, umabot na sa point na parang nauubos na ako. Kahit before, nauubos na ako, parang bumabalik siya ngayon na imbis na control na siya for almost 2 years, bumabalik siya ngayon. Tapos, hindi ako makahindi, nauubos na ako. Tapos, coming from a family ko na hindi, like, walang emotional, yung emotional intelligence. Hindi ka talaga makapag-share. Tinry ko na siya na sabihin na pero hindi, nakahawa talaga ako, like, hindi ko na alam. Okay. Anong tanong mo sa akin? Paano po, hindi ko alam, paano po mag-set ng boundaries kung alam mo sa sarili mo na ikaw lang na mag-provide? Actually, you're providing for them. You are a part of the mechanism why your siblings are able to go to school. Tama, mali? Linawin natin yung part na. You are still part of the mechanism. Hindi nga lang buong-buong galing sa'yo. But you're still part of the mechanism why your siblings are able to study. Tama, mali? Tama po. Okay. Hindi mo lang sila ma-spoil. Tama? Yes. Okay. And you feel guilty, parang ganan. Yes po. And may guilt din po every time na lumalabas ako or nagta-travel. Ganun. Kasi hindi sila kasama. Hindi namin ma-enjoy yung vacation kasi ganito. Anong exact na tanong mo sa akin para masagot ko po? Ayun lang po. Ano nga? Paano mag-set ng boundary? Kasi kung ang tanong mo sa akin kung paano mag-boundary, ibig sabihin, decided ka na at intindido mo na that they are not your obligation. Because they are not your obligation. As a matter of fact,
no, walang pwedeng manumbat sa'yo kahit tumigil ka. Contributing. What you have right now in life are the things that you worked hard for. If you want to give something, some parts of it to them, they just have to be grateful about it. They are still students, no? They are not bound to experience the things that you enjoy now because you worked hard for it. You don't need to feel bad pag nagbakasyon ka at di sila kasama kasi you worked hard for it. One day, they'll work hard and they will enjoy vacations kasi sila yung nagtrabaho ng perang gagastos nila. They are still going to school and you're a part of that mechanism, the reason why they still enjoy school. Wala kang kailangan ika-guilty. Kung bago telepono mo, that's well and good. Kung nakakapag-travel ka, congratulations, I'm happy for you. Pinagpagura mo yan, di ka naman nepo baby eh. Di ba? Huwag ka mag-guilty. Huwag ka mag-guilty. Pinagpa-enjoy mo pera, pinagpagura mo yan eh. Pamilyado ka na. May asawa ka na, tama? Kahit sabi mo hindi kami kasal, pero you are now starting a family of your own, right? Yes po. And the fact that out of all the obligations that you have bilang may bahay, may anak ka, di ba? Out of all the obligations that you have, if you are able to shell out some portion of what you earn to provide for your siblings, they just have to be grateful about it. Because primarily, they are not your obligation. It's a favor given, di ba, being given to them. Hindi mo kailangan mag-guilty. What they need to do is just to be grateful to you. Kasi, look, ganito ano. Huwag kang mag-alala, AJ, narinig ko naman yung kwento. Maliwanag mo namang sinabi sa akin na kinuha mo naman sila dyan sa bahay mo. Tamad lang talaga sila. You practically, di ba? Actually, ang ginamit mo ang term is spoiled eh. Katamaran yun. Hindi naman sila mga batang maliliit eh na hindi nila alam kung paano makisama eh. Diba? That alone na kinuha mo sila dyan with that intention na tumira sila dyan, ibig sabihin you wanna look after their welfare. Right? Yes. And they gave you the reason para wag na lang kasi nga, sakit sa ulo eh. Ikaw na nag-extend ng help eh. Yes. Huwag ka mag-guilty. Kailan next bakasyon mo? Ha? Wala po muna kasi mahal. Bakasyon ka. Kaya mag-guilty ka. Naghirapan mo yan, magbakasyon ka, kayo ng mister mo, tsaka, ng jowa mo, tsaka yung anak mo, kaya magbakasyon kayo. Wala kang kailangan kasama, wala kang obligasyon. Diba, tumanggap ka ng dalawang client na pag-BVA, nagpupuyat ka sa gabi. May inambag ba sila sa'yo dyan sa pagpupuyat mo sa gabi? Wala. Wala, oh, guilty ka. Pareho lang tayo eh. Ganyan din ako eh. Enjoy what I earn. Yan din po yung sabi ng partner ko. Alam mo, ganito ano. kailan ko na lang to na ano nagmaterialize sa buhay ko, AJ. Ano. Minsan kasi when we are so distracted with a lot of responsibility, we forget one thing. That when we earn something, the first person we need to pay is not the bills. It's ourselves. Ang unang babayaran mo sarili mo. Kaya kada kumikita ko ngayon, bayad sarili ko. Ate. Hindi ako nagigilty. Nagpaguran ko yan eh. Kita niyo ba yung pagod ko dito? Masaya naman ako pero kikita niyo ba? Minsan 9 p.m. hanggang 5 a.m. ako nagpupuyat dito. I earn good. Gagastusin ko pera ko. Walang pwede manumbat sa akin. Anything I shell out for other people are just favors for them. Except for my mom, tsaka anak ko kasi obligasyon ko yan eh. Yeah. Diba? Other than that, I don't need to
just like you are, we don't need to explain to people na walang ambag kung paano tayo nagpagod, kung paano natin gagastosin yung perang tayo ang nagpakakubang kitain. So kung maganda telepono, bago sapatos mo, may dumarating na package sa bahay nyo kasi TikTok shop ka ng TikTok shop, so be it. That's your money. Pero mo yan. Spend it. Although responsibly, ha? Spend mo. Bumili ako bagong MacBook noong nakaraang araw. Kita niyo yung pinost ko, di ba? Sobrang proud lang ako. Sa harapan ko 3 MacBook. Alam niyo ba yun? 3 MacBook Pro na sa harapan ko ngayon. Para mag-improve ako sa inyo. Hindi ako nagigilty. Bakit? Nagpaguran natin yan eh. Mag-guilty. Kung kaya bumili ng bagong telepono, mag-upgrade ka ng phone. Bakit? Guilty ka. Diba? Ikaw, jowa mo, tsaka yung anak mo, mag-dine out kayo kada weekend. Wala kang kailangang isama. Their time will come when they're earning their own money. Darating yung panahon, magkakapera din sila, magagawa din nila yung mga bagay na ginagawa mo pag sila na nagpapagod para gastosin yung perang kinita nila. Yes po. Actually, nag-work na sila sa akin dati. Yung isang kapatid ko. Tapos yun. Sinab-contract mo. Pag may narinig ka pa dyan, parang- inalipin kami ni ate, baka mabibigwasan mo talaga yan. Binigyan ko ng chance, like, one day lang, one day sa isang buwan para may extra income siya. Tinarantado. Well, you don't owe anything to anybody except for your mom, for your child, and to your partner. One day, pag naghahanap buhay na sila, marirealize nila kung gaano kahirap kitain ng pera. Yes po. Oh, one day. Tama, sabi dito nila ikaw, they are not entitled to any of your earnings. Perfectly said. Perfect! Ako ang obligasyon ko lang, talagang obligasyon ko lang, nanay ko tsaka anak ko. Period. Pero generous talaga kasi ako. Pero travel ako ng travel eh. Ako din. Wala akong sinasamang kapatid. Sobrang Diba? generous. Ba't magkasama? Pinagpaguran ko yan. Ako yan. Magkakapatid kami. Magkakapatid kayo. Pero hindi ibig sabihin na yung meron ka kanila. If you wanna shell out for them, then it's a favor for them. Not their obligation. I-try ko na to moving forward. May ganyan akong may ganyan akong kilala eh. Yung kapatid nila mayaman, feeling nila mayaman na rin sila. Hindi kayo mayaman. Kapatid nyo yung mayaman. Kasi nagpagod siya, pinagpaguran niya yun. Yes po. May ganyan. Alam mo, ugaling Pinoy yan. Yung may utol tayo na mayaman, akala natin entitled tayo sa yaman na meron siya. May ganyan eh. No? Pinoy tayo, malalambot tayo eh. Tsaka alam mo, masarap gastusin yung perang pinagpaguran. So, ayaw mo sila magpagod. Pansin ninyo mga nagsasabi madamot ka. Siguro iba na lang siguro ang usapan pag emergency. Yes po. Iba na yun.
Sabi nga ng partner ko, magdamot daw minsan kasi siya kuripot. Ako go lang. Pag nanghingi, go. Ganun. So yes, moving forward. Anyways, maybe you haven't heard this na. But congratulations, AJ. And I'm proud of you. Alam ko na ng mga panahong masakit ka sa ulo nung bata-bata ka. Maybe a lot of the people around you now did not expect that you'll become a provider one day. Yes. Diba? Hindi po talaga. Ayun, so, proud of you. Diba? Hindi ko nare-recommend ang gawin niya yung ginawa ni AJ, but alam mo, mabuting bagay yung may turning point tayo na yung magigising ka ba? Feeling ko dumaan ka dun eh. Nakita mo, nag-flashback sa, Yes. flashback ba tawag dun? Pero nag-flash sa harap mo yung pwedeng buhay mo pag tinuloy mo yung pagiging pariwara. No? And you chose better. Yes po. Congratulations. Flashback talaga ng bongga. Yeah, proud of you. Ingat ka palagi, ma'am. Ha? Thank you po. Thank you po. Saan yung last travel mo? Siargao. Mahal dun. Mahal nga. Totoo. Hindi ako Buti nagbibiro ha. nakauwi pa kami. Totoo. Diyos ko, mura pa mag-Hong Kong. Ang mahal ng Siargao mga kaibigan. Kaya di ba si Miss Bianca nung sinabi niya yan na ang hirap suportahan ng local tourism kasi mahal. Totoo yun. Nabash pa siya. Totoo yun. Coming from me na 10 to 12 times a year ako nasa labas ng Pilipinas. Mahal po mag-tour sa Pilipinas. Alam natin yun. Huwag tayong maglokohan. Hindi ko alam bakit. Bakit? Kasi gusto ko libutin ng Pilipinas din, di ba? Kaya lang ang mahal sa atin. Yes. Nakapag-Siargao na rin ako if I'm going to compare going to Siargao to lagi ako sa Bali, no? Kaya Vietnam, mas mura dun eh. Pero ang ganda ng Siargao, sobrang ganda ng Siargao, di ba? Yes. Ganda. Lalo yung Sea of Coconut, nakapunta ka doon? Yes po. Opo. Di ba yung may mga human drone? Yes. Yung hahawakan nila yung phone mo tapos kala mo drone sila nag-sirko-sirko sa... Totoo. Diba? Ang ganda ng Siargao. Sobrang ganda ng Siargao. Kaya lang, ang mahal niya puntahan. Yes po. Si Mother Yung mga Giselle. pagkain nila. Oo. Si Mother Giselle Sanchez nga, may racket siya dyan. Parang nung nakaraan, nagkakwenta siya sa akin, one way, 28,000 yung plane ticket eh. One way Dubai na yun eh. Dubai na yun. Pakakapunta ka ng Dubai sa 28,000. Hindi ko naintindihan. Sa bagay, busy pala yung mga natin. Niloklok natin mag-away-away. So, okay na muna. Magtiyaga kayo magtiis kayo. Tatalo pa sila May mga away pa silang kailangan i-resolve for their political gain. So, total, matyaga naman tayo mga Pinoy. Magtiis na lang talaga tayo, Anyways, AJ, I'm proud of you, ma'am. Thank you po. Mag-ingat ka palagi, Bye-bye. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye po.